Nagsimula ang lahat hindi sa isang nakabibingging pagsabog, ni hindi sa hiyaw ng mga sirena na babala ng pagwawakas. Nagsimula ito sa isang nakakabalisang katahimikan. Isang katahimikan na bumalot sa buong daigdig, na parabang ang mismong hangin ay nagpigil ng hininga sa takot na ang susunod na pagbuga ay magdadala ng abo ng isang sibilisasyong tinupok ng apoy. Isipin ninyo ang isang mundo kung saan ang kinabukasan ay hindi na isang pangako, kundi isang sugal na lamang, isang barya na inihagis sa ere, at habang ito ay umiikot, ang buhay ng bawat lalaki, babae at bata ay nakabitin sa timbangan ng kapalaran. Ito ay hindi katang-isip. Ito ay hindi isang bangungot na nalikha ng isang malikhaing manulat para sa pelikula. Ito ang realidad ng sangkatauhan sa loob ng 18 araw noong Oktubre, taong 1962. Sa mga araw na iyon, ang orasan ng kasaysayan ay huminto sa hating gabi, at ang kamay ng tao ay nanginginig sa ibabaw ng pindutan na may kakayahang burahin ang lahat ng ating pinaghirapang itayo sa loob ng libu-libong taon. Nasa gitna tayo ng panahon ng digmaang malamig. Ang mundo ay nahahati sa dalawang higanteng kampo na parang dalawang mababangis na hayop na nag-aabang sa dilim, naghihintay ng kahit kaunting pagkakamali ng kalaban upang sumakmal. Sa isang panig, ang Estados Unidos, ang simbolo ng kapitalismo at demokrasya sa kanluran. Sa kabilang panig, ang Unyong Sobyet, ang higanteng komunista na naghahangad na palawakin ang impluensya nito sa bawat sulok ng globo. Ang takot ay hindi lamang isang emosyon, ito ay naging pamumuhay. Ang mga bata sa mga paaralan ay tinuturuan kung paano magtago sa ilalim ng kanilang mga mesa sa oras na makita nila ang liwanag ng pagsabog. Isang ehersisyo na sa totoo lang ay walang saysay kung ang isang bombang nuklear ay tumama sa kanilang lungsod. Ngunit ito ang tanging pampalubag loob na maibibigay ng mga nakakatanda, ang ilusyon ng kaligtasan sa isang mundong walang ligtas na lugar. Ang kapangyarihang taglay ng dalawang bansang ito ay hindi masusukat sa simpleng bala o pulbura. Ang tinag-uusapan natin ay mga armas na may kakayahang gawing impyerno ang lupa sa loob lamang ng ilang minuto. Ang doktrina ng mutually assured destruction o ang kapwa-siguradong pagkasira ang tanging pumipigil sa kanila. Ang lohika ay simple at nakakakilabot. Kung aatake ka, mamamatay din kami. Ngulit titiyakin naming mamamatay ka rin kasama namin. Ito ay isang balanse ng takot, isang kapayapaan na nakatayo sa ibabaw ng isang barilis ng pulbura. Ngunit noong Oktobre ng taong 1962, may nagsindi ng pusporo. Nagsimula ang krisis sa isang lihim na misyon sa himpapawid. Ang mga eroplanong U-2 ng Amerika na lumilipad sa napakataas na altitude upang hindi maabot ng mga radar at depensa ay kumuha ng mga litrato na yumanig sa loob ng White House. Sa isla ng Cuba, na matatagpuan lamang sa layong 70 milya mula sa baybayin ng Florida, nakita ng mga espiya ang hindi maikakailang katotohanan. Ang Unyong Sobyet ay nagtatayo ng mga base para sa mga misiles nuklear. Ito ay hindi lamang mga simpleng armas pandepensa. Ang mga misiles na ito ay may kakayahang abutin ang Washington DC, New York at iba pang malalaking lungsod sa Amerika sa loob lamang ng ilang minuto. Ang babala ay wala ng sapat na oras upang tumugon. Kung ang mga misiles na ito ay magiging operasyonal, ang balanse ng kapangyarihan ay biglang hihiling sa panig ng mga komunista at ang Amerika ay magiging hostage sa sarili nitong bakuran. Ang Pangulo ng Estados Unidos, si John F. Kennedy, ay nahaharap sa pinakamabigat na desisyon na kailanmang hinarap ng sinumang pinuno sa kasaysayan. Siya ay bata, karismatiko, ngunit marami ang nagdududa sa kanyang kakayahan at tigas ng loob, lalo na matapos ang pabiguan sa Bay of Pigs noong nakaraang taon. Sa kabilang banda, si Nikita Khrushchev ng Unyong Sobyet ay isang veterano, matapang at minsan ay padalos-dalos. Isang lider na kilala sa kanyang pagpukpok ng sapatos sa mesa ng United Nations upang ipakita ang kanyang galit. At sa gitna nila ay si Fidel Castro, ang revolusyonaryong lider ng Cuba
na handang isakripisyo ang kanyang sariling bayan sa ngalan ng ideolohiya. Naniniwalang ang pagsalakay ng Amerika ay hindi may iwasan at hamon na misiles ang tanging proteksyon. Sa loob ng White House, binuo ang Executive Committee of the National Security Council o EXCOM. Ito ay isang grupo ng mga pinakamatalinong tao sa gobyerno, mga general, mga diplomatiko at mga tagapayo. Ngunit sa loob ng silid na iyon, ang talino ay hindi sapat. Ang hangin ay amoy tabako at pawis ng takot. Ang mga debate ay mainit at marahas. Ang mga general na sanay sa digmaan ay nagmungkahi ng agaran at malakas na solusyon. Isang sorpresang airstrike upang wasakin ang mga misiles bago pa man ito maging handa, nasusundan ng isang buong puwersang pagsalakay sa Cuba. Para sa kanila, ito ay isang usaping militar na nangangailangan ng tugong militar. Naniniwala sila na ang kahinaan ay mag-aanyaya lamang ng mas malaking agresyon. Ngunit si Kennedy na nakakita ng hirap ng digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nag-atubili. Alam niya ang isang bagay na tila nakakaligtaan ng mga general sa kanilang mga mapa at plano. Ang unang putok ay madaling pakawalan, ngulit ang huli ay hindi mo na makokontrol. Kung sasalakay ang Amerika sa Cuba, siguradong gaganti ang mga Soviet. Maari nilang sakupin ang Berlin o worse, maglunsad ng mga misiles mula sa iba pang panig ng mundo. Ang bawat hakbang patungo sa digmaan ay isang hakbang patungo sa pagkalipot ng sangkatauhan. Sa halip na makinig sa mga gustong magpasabog agad, pinili ni Kennedy ang isang mas maingat ngulit mapanganib pa ring estratehiya. Isang naval blockade o sa terminong ginamit nila upang hindi ito magmukhang deklarasyon ng digmaan, isang quarantine. Ang plano ay palibutan ang Cuba ng mga barkong pandigma ng Amerika at pigilan ang anumang barko ng Soviet na magdala ng karagdagang armas. Ito ay isang laro ng pabilisan ng kaba, isang hamon sa gitna ng karagatan. Kung ang barko ng Soviet ay tumangging huminto at tumawid sa linya, mapipilitan ng mga Amerikanong magpapaputok. At sa sandaling magpapaputok sila, nagsimula na ang ikatlong digmaang pandaigdig. Noong gabi ng ika-22 ng Oktubre, humarap si Kennedy sa telebisyon. Sa milyong-milyong tahanan, narinig ng mga tao ang kanyang seryosong tinig. Ibinunyag niya ang pagkakaroon ng mga misiles sa Cuba at ang planong harangin ang mga barko ng Soviet. Ang epekto ay agaran at nakapanlulumo. Ang mga tao ay nagdagsaan sa mga supermarkets, inuubos ang mga delata at tubig. Ang mga simbahan ay napuno ng mga nagdadasal, humihingi ng milagro. Ang takot ay hindi na abstrakto. Ito ay nasa hangin na kanilang nilalanghap. Ang bawat eroplanong naririnig sa himpapawid ay nagdudulot ng kaba. Ito na ba iyon? Ito na ba ang simula? Sa Moscow, si Khrushchev ay nagalit. Tinawag niya ang aksyon ng Amerika na isang akto ng agresyon at pandaramot. Nagpadala siya ng mga mensahe na puno ng pagbabanta. Iginigiit na ang mga barko ng Soviet ay hindi susunod sa utos ng Amerika. Ang mundo ay naging isang entablado kung saan ang dalawang bida ay nagtutukan ng baril sa ulo ng isa't isa at ang daliri ng bawat isa ay nasa gatilyo. Habang lumilipas ang mga araw, tumataas ang tensyon. Ang antas ng alerto ng militar ng Amerika ay itinaas sa DEFCON 2, isang hakbang malamaw bago ang digmaang nuklear. Ang mga bomber na may kargang bombang atomika ay nasa himpapawid 24 na oras bawat araw. Naghihintay ng utos na lipuin ang Unyong Soviet. Ang mga submarino ay nakaposisyon. Ang mga sundalo ay natutulog na suot ang kanilang mga bota. Sa karagatan ng Atlantiko, ang mga barko ng Soviet ay papalapit na sa linya ng harang. Ang buong mundo ay nakatingin. Naghihintay kung sino ang unang kuturap. Sa huling sandali, ang mga barko ng Soviet ay tumigil at bumalik. Isang pansamantalang ginhawa ang naramdaman, ngulit hindi pa tapos ang krisis. Ang mga misiles ay nasa Cuba pa rin at ang pagtatayo ay nagpapatuloy ng mabilis. Ang mga manggagawang Ruso at Cubano ay nagtatrabaho araw at gabi upang ihanda ang mga ito sa paglulunsad. Ang oras ay nauubos at dumating tayo sa araw na tinatawag ng mga historiador na pinakamapanganib na araw sa kasaysayan ng tao, ang Sabado, ika-2 Oktubre, taong 1962.
ang Black Saturday. Sa araw na ito, ang lahat ng maaaring magkamali ay nagkamali. Ang tensyon ay umabot sa punto ng pagkasira. Sa himpapawid sa itaas ng Cuba, isang eroplanong U-2 ng Amerika ang pinatatakbo ni Major Rudolph Anderson. Ang kanyang misyon ay kumuha ng mas bagong mga litrato ng mga base militar. Ngunit napansin siya ng mga radar ng Soviet. Sa isang desisyon na ginawa ng mga lokal na commander sa Cuba at hindi direkterang inutos ng Kremlin, nagpakawala sila ng surface-to-air missile. Tinamaan ang eroplano ni Anderson. Bumagsak ito sa lupa at namatay ang piloto. Ito ang unang dugo. Ang patakaran ng Amerika ay malinaw. Kung ang isang eroplano nila ay pinabagsak, gaganti sila sa pamamagitan ng pagbomba sa mga anti-aircraft site sa Cuba. Ang mga general sa Washington ay handa na. Hiniling nila kay Kennedy ang go signal para sa malawakang pagsalakay kinabukasan. Ang mga eroplano ay ikinarga na ng mga bomba. Ang mga tropa ay nasa mga barko na, handang sumugod sa mga dalampasigan ng Havana. Sa loob ng White House, ang balita ng pagkamatay ni Major Anderson ay dumating tulad ng isang suntok sa tiyan. Ang logika ng digmaan ay nagsasabing kailangan nilang gumanti. Kung hindi sila gaganti, iisipin ng Soviet na mahina sila at lalo lamang silang aabuso. Ngulit, nagpigil si Kennedy. Alam niya na ang paggaganti ay magsisimula ng kadena ng mga pangyayari na hindi na mapipigil. Nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ng iba, na baka ang pagpapabagsak sa eroplano ay isang aksidente o gawa ng isang commander na nawala ng kontrol at hindi direktang utos ni Khrushchev. Ito ay isang sugal na buhay ng bilyong-bilyong tao ang nakataya. Pinili niyang huwag munang gumanti at bigyan ng huling pagkakaulo diplomasya. Ngulit ang oras ay hindi kakampi. Sa parehong araw na iyon, isang U-2 pa ang naligaw at hindi sinasadyang nakapasok sa himpapawid ng Unyong Soviet sa Siberia. Agad na nagpadala ang mga Ruso ng mga fighter jets upang harangin ito. Ang mga Amerikano naman ay nagpadala ng kanilang sariling mga jets na may kargang mga taktikang nuklear na misiles. Sa loob ng ilang minuto, nagkaroon ng standoff sa himpapawid sa kabilang panig ng mundo. Isang maling galaw, isang maling pindot at sumabog na sana ang digmaan doon mismo. Ngunit ang pinakakilakilabot na pangyayari noong Black Saturday ay naganap sa ilalim ng dagat, linggid sa kaalaman ni Kennedy at ni Khrushchev. Ang isang Soviet na submarino, ang B-59, ay pinalilibutan ng mga barkong pandigma ng Amerika sa Caribbean. Ang mga Amerikano ay naghuhulog ng mga depth charges, mga pampasabok na idinisenyo upang pilitin ang submarino na umangat sa ibabaw, ngulit hindi para wasakin ito. Gayunpaman, sa loob ng submarino, hindi alam ng mga tripulante ang intensyon ng mga Amerikano. Sila ay nasa ilalim ng dagat ng matagal na panahon, walang komunikasyon sa Moscow. Ang temperatura ay tumataas dahil sa sirang air conditioning at ang hangin ay paubos na. Ang mga pagsabok sa paligid nila ay parang mga martilyo na humahampas sa bakal na dingding ng kanilang sasakyan. Ang kapitan ng submarino na si Valentin Savitsky ay naniwala na nagsimula na ang digmaan sa itaas. Inakala niyang kang mga pagsabok ay tunay na pag-atake. Pagod, takot at desperado, inutos niya ang paghahanda ng kanilang sikretong armas, isang torpedo na may nuclear warhead. Ang kapangyarihan ng torpedong ito ay katumbas ng bombang ibinagsak sa Hiroshima. Kung pinakawalan ito, wawasakin nito ang buong grupo ng mga barko ng Amerika, kabilang ang aircraft carrier na USS Randolph. Ito ang magiging mitsa ng buong sakunang nuklear. Ang protokol ng Soviet ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng 3 opisyal sa loob ng submarino upang ilunsad ang nuclear na torpedo. Ang kapitan, ang political officer at ang commander ng flotilla na nasa barko rin. Sumang-ayon ng kapitan. Sumang-ayon ng political officer na sumisigaw na, papasabugin natin sila ngayon, mamamatay tayo pero ilulubog natin sila kasama natin. Ang daliri ay halos nasa gatilyo na. Ang tadhana ng mundo ay nakasalalay sa desisyon ng iisang tao, si Vasily Arkhipov, ang pangalawang kapitan. Sa gitna ng kaguluhan, ng init, ng hiyawan at ng pagyanig ng submarino, si Arkhipov ay tumanggi. Hinarangan niya ang desisyon.
Pilit niyang kinalma ang kapitan. Ipinaliwanag na ang mga Amerikano ay nagbibigay lamang ng sinyales upang sila ay lumutang, hindi para pumatay. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Isipin ninyo ang eksenang iyon. 3 lalaki sa isang masikip at mabahong bakal na tubo sa ilalim ng dagat, nagtatalo habang ang pawis ay tumutulo sa kanilang mga muka at ang kapalaran ng bawat lungsod sa mundo ay nasa kanilang mga kamay. Kung sumang-ayon si Arkhipov, wala na tayo ngayon. Ang kasaysayan ng tao ay nagwakas na sana noong hapong iyon ng Sabado. Ngulit nanindigan siya. Napapayag niya ang kapitan na huwag magpaputok at sa halip ay iakyat ang submarino sa ibabaw. Nang lumutang ang B-59 sa gitna ng mga barkong Amerikano, hindi sila pinaputukan. Sila ay hinayaang bumalik sa Russia. Ang mundo ay nakahinga ng maluwag, bagaman hindi nila alam kung gaano sila kalapit sa kamatayan. Samantala, sa Washington, ang diplomasya ay gumagalaw sa mga anino. Ang kapatid ng Pangulo, si Robert Kennedy, ay lihim na nakipagkita sa Soviet na ambasador na si Anatoly Dobrynin. Ang usapan ay tensyonado at direkta, wala ng mga palabok. Sinabi ni Robert Kennedy na nauubusan na sila ng oras. Ang mga general ay nanggigigil na. Kung hindi aalisin ng mga Soviet ang mga misiles sa Cuba agad, sasalakay ang Amerika sa Lunes o Martes. Ito na ang huling babala. Ngunit nag-alok din siya ng isang lihim na kasunduan, isang bagay na hindi maaaring malaman ng publiko o ng mga kaalyado ng Amerika. Kapalit ng pag-alis ng mga misiles sa Cuba, nangako ang Amerika na hindi na muling sasalakay sa isla at ang pinakamahalaga, mayroong isang lihim na pangako. Pagkalipas ng ilang buwan, tatanggalin din ng Amerika ang kanilang mga misiles na Jupiter sa Turkey na nakatutok sa Russia. Ito ang quid pro quo, isang lihim na palitan para isalba ang muka ng bawat panig at iwasan ang digmaan. Ang gabi ng Sabado ay mahaba at walang kasiguraduan. Sa loob ng White House, naghanda ang mga staff ng mga plano para sa ebaluasyon ng gobyerno kung sakaling wasakin ng nuklear na bomba ang Washington. Ang mga asawa at anak ng mga opisyal ay dinala sa mga ligtas na lugar habang ang iba ay nanatili, naghihintay ng balita mula sa Moscow. Walang nakatulog ng mahimbing noong gabing iyon. Ang bawat telepono na tumunog ay nagdulot ng pagkabog sa dibdib. Ito na ba ang tawag na magsasabing lumipad na ang mga misiles o ito ba ang tawag ng pag-asa? Ang mundo ay tahimik na naghihintay sa pagsikat ng araw ng linggo. Ang bawat sandali ay tila isang oras. Ang bawat desisyon, bawat salita, bawat galaw ng mga barko at eroplano ay binabantayan ng maigi. Ang komunikasyon sa pagitan ng Washington at Moscow ay mabagal at puno ng hinala. Ang mga liham ay tumatagal ng ilang oras bago matranslate at makarating. Sa panahong ito ng krisis, ang teknolohiya ay mabilis, ngunit ang pag-uunawaan ay mabagal. Ang panganib ay hindi lamang nagmumula sa masamang intensyon, kundi sa maling akala. Ang takot na baka ang kalaban ay gumawa ng unang hakbang ay nagtutulak sa bawat panig na maging handa sa pag-uunahan. Ito ang tinatawag na fog of war. Ngulit sa pagkakataong ito, ang hamog ay radyoaktibo. Ang mga sibilyan sa buong mundo ay nakikinig sa kanilang mga radyo, nagbabantay sa mga balita, sa mga simbahan, sa mga plaza at sa loob ng mga tahanan. Ang panalangin ay iisa lamang. Sana ay magkaroon pa ng bukas. Sana ay hindi ito ang huling gabi ng sangkatauhan. Ang kapalaran ng mundo ay hindi nakasalalay sa lakas ng mga armas, kundi sa karunungan at pagtitimpi ng ilang tao na pagod, takot at naiipit sa gitna ng kasaysayan. Sa huli, ang katahimikan ng karagatan ang sumagot sa ingay ng politika. Umatras ang mga barko ng Yunyong Soviet at ang mundo ay muling huminga ng maluwag. Gulit ang kaligtasan ay may kapalit na lihim. Ang pag-alis ng mga misil ng Amerika sa Turkey ay ginawa sa dilim upang mapanatili ang dangal ng bawat panig at maiwasan ang kahihiyan. Walang nagdiwang sa mga kalsada dahil hindi nalaman ng karaniwang tao kung gaano sila kalapit sa pagiging abo. Ang krisis na ito ay nag-iwan ng peklat sa kasaysayan. Isang paalala na ang kapangyarihang tumunaw sa sibilisasyon ay hindi dapat gamitin sa sugal ng diplomasya. Mula sa araw na iyon,
Natuto tayong matakot sa sarili nating mga likha at nagbukas ng direktang linya ng komunikasyon upang hindi na maulit ang maling akala. Ang sangkatauhan ay nakaligtas sa bangungot hindi dahil sa lakas ng bakal o dami ng armas, kundi dahil sa huling sandali na naig ang katwiran sa ibabaw ng pride. Hindi sa dahas na sagip ang mundo, kundi sa pasyang mabuhay.